Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga and syempre patungkol kay Raisa May at kay Bimbi. First topic, pag-usapan natin mga Kadaberkads, ang tungkol nga po dito sa pangbabatikos kay Bossing Vic Soto dahil sa ginawa daw po nito kay Ruel Carino. Pakatapos po kasi ng Bulagaan University noong Saturday, ito po yung ganap mga Kadaberkads. 'Di ba meron silang pinupuna, sinahagis, pero safe naman po ito mga Kadaberkads. Hindi naman gagawin ni Bossing Vic Soto yan kung hindi po yan safe kay Ruel Carino. Ito po yung ilan sa mga komento ng netizen. Wow, nasaktan ako doon sa nakita ko. Nirespeto natin siya tapos ganyan yung gagawin nila. I can't accept that. Sabi pa ng isa, kung ako hindi na ako papasok dyan, bubulagin pala ako. So ilan lamang yan sa mga komento. So hindi po yan gagawin ni Bossing Vic Soto kung yan po ay makakaharm sa mga Daberkads. At ang tagal-tagal na pong ginagawa yan ng mga Daberkads natin sa kapwa Eat Bulaga host nila. Siguro ngayon lamang po ito nanood ng Eat Bulaga mga Kadaberkads kasi hindi po nila alam ang kalakaran dito sa Eat Bulaga. Siguro mga bashers talaga ito ng Eat Bulaga na nagkalat sa live ng programa. Sabi nga ng isang netizen, halatang halata na ngayon lang sila nanood ng Eat Bulaga. Mas grabe pa ang ginagawa nila noon is nasalpak talaga nila sa mga mukha. At pag di ka makailag, bahala ka. Ibinabato pa nga o pag nahabol ka, pipapahid sa mukha mo. Butas ng ilong at mata ang makikita pero ang saya-saya pa rin nila. Kaya sa mga bashers or ilang fans po ni Ruel Carino, wag po nating batikusin si Bossing Vic Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa natanggap pong regalo ni Raisa May Dizon mula po kay Cheryl Alcantara Yusa na kung saan binigyan nga po si Raisa ng tweety at nagustuhan nga po ito ni Raisa May. Sobrang saya niya dyan mga Kadaberkads habang tinatanggap yung mga regalong mula po kay Ma'am Shirley. Sabi nga po dito ni Ma'am Shirley, good evening mga kamibi at Team Raisa. Happy ako nagustuhan ni Bebe Raisa mga gift namin, lalo na si Baby Tweety. Katabi niya daw sa pagtulog. Super bait na bata. So nung nakaraan mga Kadaberkads, nag-live po si Raisa May Dizon, kasama niya po si Ate Nicole at plenex nga po doon yung regalo po sa kanya na tweety. Sobrang na-appreciate niya po talaga yung mga regalo sa kanya mula po sa mga fans at supporters na nagmamahal. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa pagbabalik Amerika ni Chris Aquino kasama po itong si Josh. Ito po yung natalakay natin nung nakaraan mga Kadaberkads na sinasabi pong fake news daw. Ayan no, na write-ups na po sa Bulgar at sabi nga dito, babalik ulit ng Amerika si Chris Aquino. Hindi pa niya sinasabi ang dahilan pero ang malinaw ay kasama niya ang panganay niyang anak na si Joshua. Yan mismo ang inireveal ni Chris sa isang video greeting para sa kanyang supporter na nasa Amerika. Sa pamamagitan ni Mama Loy, nakausap ni Chris ang isang Pinoy salon owner na nasa United States, USA via video call. Ipinost ng Pinoy salon owner sa IG ang nabanggit na pag-uusap nila ni Chris. So ito po yung naging topic natin nung nakaraan na sabi fake news daw. Sabi po ni Miss Chris Aquino, chika ni Chris, if Kuya Josh gets his way, we're gonna bring him to the LA Los Angeles area dapat end of September or early October, and then we'll leave him there with other friends. Pero wala pong nabanggit dito mga Kadaberkads na kasama si Bimbi. Pero 'di ba alam naman natin si Bimbi na lagi po yang nakaalalay kay Miss Chris Aquino. Kaya posible nakasama din po siya mga Kadaberkads. Uulitin ko lang po posible kasi si Bimbi po ang isa sa mga nag-aalaga kay Miss Chris Aquino. Ulitin ko lang ulit, posible mga Kadaberkads. Samantalang next topic naman, talakayin na po natin ang tungkol dito sa off-cam kulitan ni Raisa at ni Bimbi. So meron ulit po tayong nakitang video at picture na nagkalat ngayon sa mundo po ng social media.
So muli silang nakaupo sa tambayan po nila sa harap po ng Pedro Band and parang minamasahe po ni Bimbi si Raisa May Dizon sa kanyang leeg kasi parang masakit po ata yung leeg ni Raisa May Dizon. At dahil nga po sa video na yan at picture ngayon mga kadaver kads, sabi po ng ilang mga netizen, boyfriend duty talaga si Bimbi kay Raisa May dahil sa ginawa nito kay Raisa na pagmamasahe sa leeg nito dahil nangangalay or masakit ata. So very galawang mag-boyfriend at mag-girlfriend na mga kadaver kads sa mga kilos pa lamang po na pinapakita po nila sa publiko or off-cam. At ito pa nga po ang binuko ni Miss Chris Aquino nung bagets pa itong si Bimbi na talaga namang ang gusto daw po ni Bimbi sa mga girl talaga ay yung mga maliliit, mga payat, ganyan, mga skinny daw mga kadaver kads. Yan po yung binuko ni Miss Chris Aquino. Sabi nga dito, so kay Mami Chris na nanggaling kahit noon pa na crush ni Bimbi ang mga maliliit at cute ang height. So wag na tayong magtaka kung bakit si Raisa May. So ayan mga kadaver kadsa, gustong gusto pala talaga ni Bimbi yung mga maliliit, yung mga cute, katulad po ni Raisa May. So take note po ha, si Miss Chris Aquino na po ang umamin at nagbisto kay Bimbi at si Bimbi nga po mga kadaver kads nung bagets pa, tumatanggi pa siya dyan mga kadaver kads. Pero syempre, mommies know kung ano talaga yung gusto ng kanyang anak. Katulad po ng sinabi niyang pangbubuko dito. Samantalang next topic naman, talakay naman natin ang tungkol dito sa paghahanda daw po ni Raisa May bilang housewife nitong si Bimbi soon. Ito po kasi nag-ugat mga kadaver kads sa video po na inilabas ni Raisa May Dizon. So 'di ba since maulan, mabaha po dyan sa Manila, ang ginagawa po ni Raisa May na pinagkakaabalahan since pre-recorded ang Itbulaga kahapon at ngayong araw po ng Martes, naglilinis po siya mga kadaver kads. Gumagawa siya ng mga gawaing bahay, tinutulungan niya po si Mami Risa and yung kanyang sister. Kaya kung inyo mapapansin, sige po ang brush dito ni Raisa May Dizon ang lagayan po ng kanilang plato. So kaliwete pala itong si Raisa May Dizon mga kadaver kads. Diba yung mga kaliwete, very smart yan. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit smart din si Raisa May Dizon. And speaking of smart, sana nga po ipagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral sa oras po na bumalik na rin sa schooling si Bimbi para parehas po silang nakapagtapos sa kolehiyo, 'di ba? Para kung sakaling pagtagpuin muli sila ng tadhana, ready na po sila mga kadaver kads. Oo, alam nating masakit, malungkot mga kadaver kads dahil may iwan po tayong luhaan sa tambalang maybe. Pero okay lang po yan, at least yung future nila is na-secure naman po, 'di ba? Yung pag-hosting naman po sa Itbulaga mga kadaver kads, andyan lang naman yan yung pag-aaral nila. Sabihin nating 4 to 7 years since abogado po ang kukunin ni Bimbi or pwede ring doktor. So kakain yan ng 5 to 7 years mga kadaver kads. Pero madali na lang po yun, 'di ba? Madali na lang yun at alam kong magugustuhan natin yung magiging outcome nito pag nakapagtapos na po sila. So kayo ba mga kadaver kads, agree ba kayo na mag-aral muna silang dalawa? Please comment down below at anong mararamdaman po ninyo sa oras po na si Bimbi at Raisa ay mag-aral at mawala sa Itbulaga. Please let me know mga kadaver kads. I-comment nyo dyan sa baba, okay? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.